I-ano daw na, tuwag. Hello po mga kalingap, magandang hapon po. So ito po yung aftermath ng lindol nung nung pong June 8. Niyanig po ng 7.8 magnitude po yung offshore ng Maasim. Tsaka isa po yung Balot Island na nagkaroon ng sobrang damage po, sobrang as in, sobrang lakas po ng lindol. Tsaka ito po yung itong nakikita nyo po na kusina namin. June 7 po na ipatayo yung maliit na kusina lang naman po mga kalingap. Then pagka June 8 po, alas 7 po ng umaga, sobrang lakas, as in sobrang lakas talaga ng lindol. Like, kaming dalawa po ng tatay ko, yun si Kalingap Macau, is nagtamo po kami ng sugat. Ito po yung sugat ko sa may kamay, tsaka sa tuhod, tsaka dito din po. Ngayon lang po ako nakapag-video mga kalingap kasi hindi ko din na isipan na mag-video ngayon pa lang po. So, pakita mo sa mad. Ito yung kusina namin mga kalingap po. Kasi na-bar down. Actually mga kalingap, nagluluto po ng kanin yung mama ko dyan. Then, text God kasi po, lumabas siya. Pumunta siya dun sa may tubigan kasi hugasan niya yung bigas. Dun po nagsimula yung lindol, sobrang lakas. Pasalamat din po kami sa Panginoon kasi po na-save siya kasi kung nandito siya sa loob, madadaganan siya ng itong kusina namin. Kaya ito po si Papa. Pakita ko din. Pakita mo yung samad. Yung samad. Ito po. Yan po makalim. Actually, tinahi po yan sa ospital. Bukas po, tatanggalin yung tahi ng kamay niya kasi Nandito pa rin oh. Ito. Dala kasi kami lumabas ng bahay, nag-uunahan kami makalabas kasi sobrang lakas ng lindol. Kaya ko siya makalingap, nabangga ko siya. Yun po nadapa. Then yung kamay niya na tamaan dito sa may Hindi ko alam anong Tagalog sa ganyan. Sa Bisaya na ganyan yung kamay niya. Then nasugatan yung kamay niya like dito po. Tinahi ng 6 stitches po sa kamay niya kasi malaki yung sugat niya. Yan. So, dito muna pansamantala, for the meantime po dito po kami nagluluto kasi nasira yung kusina namin. Bago pa lang po natayo, June 7, then pagka kinabukasan, niyanig kami ng lindol kaya natumba yung maliit na kusina namin. So, dito muna kami nagluluto ngayon mga kalingap. Yan po. So, sa labas, pasensya na po at ngayon lang ako nakapag-video kasi hindi ko na naisip mga kalingap kasi busy kami sa hospital mga kalingap kasi isa din po akong frontliner. Kaya hindi ko na naisip mag-video kasi wala na talaga sa isipan ko. So, dito kami tumakbo ni Papa ko po dyan. Actually mga kalingap, maliit talaga yung exit namin dito kasi hindi pa po naalis tong lumang bahay namin. So dito po, tingnan nyo po mga kalingap po, natumba na po yan. So dito po kami lumabas ng Papa ko. Maliit po yung exit namin dyan. Nag-uunahan kaming makalabas dito. Sipin nyo po mga kalingap, in count lang po ng 1, 2, 3, dapat po nakalabas na kami ng bahay kasi parang binigyan lang kami ng 3 seconds po makalabas ng bahay kasi pag hindi, mabuti na lang po mga kalingap itong bahay namin, yung pinatayo ni Kuya Bal is matibay po, hindi po natumba. Itong mga bulaklak ng mama ko po na nahulog din po yan.
Tsaka ito pong bahay namin, mga kalingap. Pasensya na po at madilim. Ito po yung lumang bahay namin. Actually mga kalingap, itong ref namin, bumukas po yan, then nahulog po yung mga nasa loob nung paglindol. Tsaka itong lumang bahay namin, yan po. Nasira na po. Tingnan nyo po mga kalingap po. Nandun po. Actually, meron pa po yung mga hollow blocks dati. Then pagka lindol is ganyan na. Siyempre, lumang-luma na po, kaya malamang masisira na talaga siya. At ito po yung source pa namin ng kuryente. Nakakonect pa kasi dito sa lumang bahay namin, makalingap eh. So, yun po. Mabuti na lang po at hindi natamaan si mama ko po ng kusina namin. Actually, mga kalingap, no? Sinave po talaga siya ng Panginoon kasi nung gabi na yun, after sa lindol, may nakunan po 4 months po na 4 months na na buntis. Then nakunan siya dahil na stress siya po sa sa lindol, kaya na trauma. Then nakunan. Yung ulo po ng bata is matagal nakuha. Si mama ko po yung tumulong para makuha yung ulo niya. Kasi mama po is retired midwife po siya sa hospital. At nandun po kami sa hospital ng time na yun kasi nag-evacuate kami doon. Sobrang hirap kasi yung dagat doon sa mga sana ako ng agangan, ako ng bigas, biglang ganun. At hindi ako makalakad kasi binabagsak ako sa lindol. Nakita ko talaga ang lakas ng lindol. Tapos yung dirty kitchen namin, nabagsak na. Mabuti hindi ako nakasindi sa silin. Kaya kung nakasindi na ako, mabagsakan talaga ako sa dirty kitchen na pinagawa. Thanks lang sa Lord at niligtas niya ako. Wala kayo sa mud? Mga mga hematoma hair, mga multiple abrasions at may sa katawan ko. Gumagapang lang ako kasi hindi pwedeng maglakad kasi Ilambak kay Ana, chika boy, Ana, grabe. lakas ng lindol. 7.8 first ever lindol na sa Pilipinas. 7.8. Pinakamalakas na Nakakatakot lindol. talaga. Kasi malapit lang po kami sa Kalingap sa sa Maasim, sa Glan, malapit lang talaga. Kami po yung pinakadulo ng mapa sa Mindanao. Nasa isla. Tsaka sobrang liit pa ng isla namin. Actually mga kalingap, dun po sa bundok na dun po, maraming landslide talaga. Meron din po kaming mga casualties like namatay, naipit po sa sa 2 stories na building kasi hindi po siya nakalabas. Kasi kung iisipin mo mga kalingap, actually 3 seconds lang talaga dapat nakalabas ka na sa bahay nyo kasi sobrang lakas ng lindol. Like, count ka lang. 3, 2, 1. Then, like, sobrang lakas na talaga. So, nung palabas kami ng bahay ni papa ko, nag-uunahan kami makalabas. Ang goal namin, makalabas talaga sa bahay kasi hindi namin alam kung babagsak yung bahay sa sobrang lakas ng lindol. Pero, salamat sa Panginoon naman kasi matibay yung bahay, hindi naman na hindi na nasira. Yun nga lang po is nasugatan. Actually pagaling naman tong sugat ko kasi 6 days naman na nung nangyari. Sobrang dami ng casualties, may nasugatan sa ulo, kita na yung yung bagul-bagul. Bagul-bagul ang sita bagul-bagul. Napikas. Gi-airlift sila sa Davao. Nangyari nung June 8 na dala sila sa medical hospital sa Davao nung June 9 through airlift po kasi wala pong biyahe. Through sea vessels, wala po talaga. Mahirap. Primary hospital lang dito.
Mahirap yung biyahe papunta dito. Hindi ka basta-basta makakapunta dito kung walang helicopter. Hazard. Hazardous. Yung mga nabal po, galing pa sa Davao, sa Jensan. Kasi actually, mga kalingap, nagkaroon po talaga kami ng tsunami. Pero hindi po yung same na tsunami sa Japan. Like, hindi po sobrang laki. Like, ano lang, yung dagat lang is umatras, then bumalik. Wala nang bahay yung Yan, bumalik din. Hindi naman masyadong mataas yung yung tsunami. So, yan lang po, mga kalingap. I-share ko lang po yung mga naranasan namin nung June 8. Hindi ko talaga makakalimutan yun. Sobrang lakas. Isipin mo, mga kalingap, parang nasa sa sa movie. Like, kailangan mong i-save yung sarili mo para maligtas ka. Ang mga sanina, day ba? Nasa ubos go. Asa kayo?